Boss, tama ba ginawa nila na pumunta ng Prague ang DOJ? Yan ba ang requisite ng Prague para mapauwi si Saldico? Need makapag-usap ng personal? Katulad nga po ng sinabi ko sa topic kanina, kung ngayon ka lang pumasok, tinututulan po natin yan, pag-aksaya po ng pera yan. Ang tingin ko po, yan po ay malaking pag-aksaya ng pera, yung pagpunta nila sa The Prague. Sa Prague pala. May araw din yan si Chucky Claire. Kim Rose, tatawa na ba ako? Engot na Heidi. Sila ang tunay na iyakin, dadaanin ka sa kaso, na pera natin ang gamit. Katulad po niyan, ano po ang moral ascendancy nyo? Ano po ang inyong karapatan na magdemanda sa mga vlogger? Sa totoo lang po, yung mga palagay na natin totoo po na magdedemanda sila sa mga vlogger. Mukhang may mga hinahabol silang vlogger. Sa totoo lang po, kayo nga po, tignan nyo kayo nga po na billion po ang budget sa intelligence, nagkakamali pa. Pagkakamali yan, kahit na ayaw nyong aminin, pagkakamali yan. Di ba? Kayo nga nagkakamali pa, may intelligence na, presidente pa. Yung vlogger, wala pong intelligence pan dyan. Sarili niya lang po, and naglipa na po eh. Hindi nyo ba kinukonsider na yung mga vlogger na gusto nyong idemanda ay maaring biktima rin niya ng tanim fake news? Sa totoo lang po, marami po nagpapadala sa amin ng mga fake news. Kung mapagpatol lang po ako sa fake news, matagal na po akong fake news. Kaya lang hindi po ako ganun eh. Lahat ba ng vlogger hindi po ako magyayabang. Lahat ba ng vlogger kasing talino ko? Hindi naman eh. Pwede sila mabiktima talaga ng tanim fake news. Hindi lang yun. Sangkatutak po yung yung fake news na naglipa na eh. Galing pa sa PCO karamihan eh. Di ba kayo nagsabi na nakadetain si BBM mismo nagsabi nakadetain sa Prague? Kung ginamit namin yan, fake news na kami. Kaya po dapat may leeway kayo sa mga ganyan. Hindi naman po perfecto yung ating lipunan. Mas marami pa ng fake news ng mga taga-kabilang bakod eh. Totoo po yung magtapatan na tayo. Hindi naman po magkakasintalino yung mga vlogger eh. Kasalanan ko ba na isa ko sa pinakamatalinong vlogger? Malahenyo nga ako eh. Huwag nyo na po isipin na nagyayabang. Ako po yung nagsasabi lang ng totoo. Ganun po talaga ang buhay. Buti nga, nagsasabi ko ng totoo eh. Alam nga naman sabihin kung bobo lang ako, pangkaraniwan lang ako. Hindi po ako pangkaraniwan. Bakit konti lang nanonood sa'yo? Konting matatalino. Hindi kasi ako matik na mga bobo eh. Pero pag may kahinaan kayo at tumagal kayo dito sa akin, tatalino na rin kayo. Pampatalino tong vlog ko eh. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit ganon? Kasi para kayo nag-aaral. Ganyan lang naman po sa college, sa mga hindi po nakapag-college. Ganito lang po sa college. Magsasalita yung professor na magaling. Swerte mo, marami kang matututunan pag ikaw ay napunta sa professor na magaling. Pero pag napunta ka sa professor na sweldo lang habol, mas matalino ka pa, pucha, ano matututunan mo doon? You cannot give what you don't have, di ba? Kaya tama yan, kayong mga nanonood ngayon. Magpasalamat tayo dahil kayo po ay dinala rito para makapakinig araw-araw ng katalinuhan. Kaya sa susunod, tatalino na rin kayo. Ganun lang po ang pag-aaral sa universidad. Bakit? Mas matatalinong gumagraduate yung mga taga-UP, taga-De La Salle,
taga Ateneo, taga mga UAP school kaysa po sa mga college. Totoo pong matalino ka. Baka mas matalino ka pa sa mga estudyante ng UP. Pero ano po ang meron ng UP? Ano po meron ng Ateneo? Ateneo na lang at UP. Meron po sila, nasa kanila po yung pinakamagagaling na propesor. Yun po ang kaibahan. Marami po nangangatwiran, wala sa eskwelahan yan. Nasa eskwelahan po yan. Kasi sinasabi nila, may mga nagtagumpay din galing sa ganito eskwelahan. Imaginein po nyo, kung yung nagtagumpay na yun, na produkto ng eskwela na sinasabi nyo na local colleges, ay nag-aral sa Ateneo at nag-aral sa UP. Baka hindi lang po yan yung inabot niyang tagumpay. Nakukuha po nyo? Huwag po kayong maniwala na walang kinalaman yung mga teacher. Meron pong kinalaman yung mga teacher. Kung ang mga nagtuturo sa mga lower section, tignan nyo yung magagaling na teacher sa public school na lang po kasi sa private hindi po natin. Yung mga magagaling na teacher sa public school, ang tinuturuan po niya yung mga section 1, mga star section, yung mga special class. Diyan po nilalagay yung magagaling na teacher. Kung yung mga lower section na biyayaan ng magagaling na teacher, pwede pong makahabol yung mga yan. Po yung mga nilalagay dyan, mga tamad na teacher, yung mga hindi pala pasok, doon ka na lang sa section 13. Sige. O class, check attendance. O kopyahin nyo to. Kopya. Kopyahan naman kayo. Tahimik, di ba? Puta tapos na. Sige, may quiz tayo bukas. Puta, ano matututunan mo to? Pinakopya ka lang. Pwede mo bang gawin sa section 1 yan? Mga anak ng teacher. Mga anak ng teacher and teacher, yung mga estudyante ron eh. So, baka anak pa ng principal naroon eh. Sabi, yung teacher po namin, pakopya lang ng pakopya. Yan po yung pagkakaiba. Kaya kayo pong nakikinig dito kay Badong, nasa tama po kayo. Di ba? Hindi nyo ba napupuna? Parang tumatalino na kayo. Natural. Para kayo nag-aaral eh. Yung mga ano po, yung mga nayayabangan sa akin, wala po akong magagawa. Hindi naman ako araw-araw na ganito. Nagsasabi lang po ako sa inyo ng totoo. Huwag kayong manghinayang na narito kayo nakaupo. Comment. Hindi lahat ng vloggers pinapanood ni Senator Marcoleta, di ba? Yan sinasabi ko sa inyo eh. Heidi Kowa sa maleta. O di ba, boss ba? Minsan-minsan lang to pag tinotoyo ko. Minsan-minsan lang to pag bago akong paligo. Ano ba yung sinasabi nyo kumikislap? Ano po yan? Puting buhok. Di ka pangkaraniwan Taybads, isa kang henyo. Malahenyo lang po. Fake news maker na lang ba si BBM? Malamang. Si Senator Marcoleta nakikinig kay Boss Buds, FYI, di ba? Hindi ko din alam 'yun. Sir Badong, di ako nag-college, di rin nakatapos ng high school. Ang tawag diyan, shortcut ka ngayon, para ka nagkukuleyo. Ganito lang sa kuleyo. Heidi. Kaya kung nasusundan mo itong mga sinasabi ko, pwede ka na magkuleyo. Kaya nga meron lang akong takot sa Diyos. Boss Bats, nagkamali sila ng malilinis ang pangalan ni BP sa Senate, tapos lalakas na naman ang pangalan niya sa 2027 hanggang 20. Hindi naman po nasisira yung pangalan ni BP. Hindi po bumabagsak ng popularidad. Heidi. Sir Moon, salamat po always. Ano yung por? Christy de la Peña por. Yun ang mahalaga.
Sis Ching, ang may takot sa Diyos dahil ang pinakamataas na aral ay sa langit. Sabi nga ng pamangkin ko, galing Belgium, marami daw nakakakilala sa iyo na matalino ka. Totoo, Boss Buds? Mga pumupunta sila sa Dahig to visit Taydigong, nagtitipon-tipon sila dun. Mabuhay kayo dyan sa mga nasa Duterte Street, sa Dahig. Tuloy-tuloy lang kayo dyan. Hello, Buds, kumikislap ang hair mo, bagay sa'yo. Paano bang kumikislap ang sinasabi niya? Mataas na ang pinag-aralan ngayon. Politiko pa rin ang bagsak. Sorry na. Boss Buds, bakit yung mga kidnap o ransom? Nagre-request ng pera na naka-duffel bag kung pwede pala yung bank to bank. Dapat nag-transfer na lang ng pera katulad ng pinapalitaw na ginawa ng drug lord kay BP. O, di ba? Tama si Florin Carlo dun. And dali lang nun eh, di ba? Pag pumasok, okay, laya na to. Wala, di ba, karamihan, nakakapagtanim pa sila ng ano. Kasi, sasabihin pa nila eh, saan niya ilalagay yung duffel bag, saan niya, sa isang basurahan sa ganito, masusundan pa eh. Samantalang kung bank to bank, tapos palalayain na lang, tapos na. Hello, Buds. Kumukutita-kutita pang hair mo ba? Hindi po yan kutitap. Ano po yan? Puting buhok. Siyempre, naglagay tayo ng gel. Baka kumikislap sa gel. Magagaling mga professor sa UP dahil na-impluensya nila mga matatalinong estudyante para sumapi sa NPA. Dahil nga sa matatalino sila. Yun lang. Ibig sabihin ni Double, siya yung nakulong sa Beverly Hills. Kaya respeto sa kapwa, paggalang sa nakakatanda, yan ang isa sa buhay ko. Magagaling yan. Alam ni Auntie Claire yan, boss, namimiloso po lang yan. Kundi lang masama, matagal na sanang pinatikim ni Inday ng kamao niya. Si Claire. At nang makita niya kung gaano kamaldita si Inday. Wag naman. Yung lalaki nga, bugbog eh. Si, ano ba katungkulan nun? Sheriff? Si Sheriff nga, bugbog eh. Sir Aratilis, ayos. That's my man. Go, go, go. Paki-shoutout na lang ang mga taga-Tarlac City, sir. Binabati natin mga taga-Tarlac City mula kay Jerry Flores. Yan. Badong para kan si Double na nagbubuhat ng 20 kilos na bigas. Hindi naman 20 kilos yun. 10 kilo lang yata yun. Investigador ako by profession, kaya bilib ako sa mga ginagawang pagpapaliwanag ni Sir Badong Aratilis. Kita nyo na. Talagang mga matatalino bumibilib sa akin eh. Nagbuhat ng ba? Dito na kaming matatalino, Boss Badong. Yan. Ano ba yung si Ante? Hinihintay ng HOR bago ibigay sa Senate ang impeachment para trial ang sunod na tunay na survey if bumaba ang trust and approval rating ni BP, if effective ang show nila sa Committee of Justice ni Jinky. Hindi po. Sa dami po na nagpaliwanag, tignan nyo binura nila si Madriaga, di ba? Bura na yan si Madriaga, wala na yan. Wala na po nagbabanggit kay Madriaga ngayon. Samantalang noon, ang daming drama. Madriaga, nanganganib ang buhay. Madriaga, dito na lang tumira. Magandang hapon, Boss Buds. Airline, pababero. Yan. Dapat pag si BP na nakaupo, alisin na ang budget ng UP. Wag naman. Alam niyo po, konti lang naman po yan, mga yan, no? Ang UP po, karamihan din po, marami rin pong mga graduate na magagaling, mga tao po sa gobyerno, panay UP po yan. Hindi po ganun ka simple po yung UP. Gusto nood sa'yo, pareho tayong mayaba. Sabi ni Manuel. May 2 Americans pala nakasali doon sa mga kabataan na nasawi sa enkwentro. Totoo palang sinabi noon ni General Parlade.
na may link ang US sa NPA kasi nakita nila noon na may eroplano na nagbabagsak ng firearms sa norte. Yan. Maliwanag, simplified at malinaw na maunawaan ng grade schoolers ang mga pagpapaliwanag ni Sir Badong. Yan. Ako kasi naroon po ako sa dalawa kasi ang yung thought na yan na yung mga matatalino, mga teacher na matatalino, professor na matatalino, habang hindi ka naunawaan ng estudyante mo, lalo ka natatalinuhan. O kaya sa isang banda naman, habang naipapaliwanag mo na maayos, yun ang tunay na katalinuhan. So dito po ako sa kinakailangan maipaliwanag na maayos. Araw-araw ka nga nagbablog. Correct. Ingat kay Frag. Sa Frag, Mr. Saldi. Pinkies ka, Boss Buds. Parang bagong facial. Good noon. Hindi po. Kasi kaya ganito, nasunog po ako ng konti dun sa Vietnam. Alam nyo, sobrang init dun sa beach sa Vietnam. Nakakasunog din po yung dun ka sa tuktok ng bundok. 2 araw din kami sa tuktok ng bundok. Araw-araw ka nga nagbablog yan.